Good day mga ka-asenso, oras na para kumita ng pera at umasenso sa buhay. Ako po si Karen Davila, ang kaagapay ninyo sa pag-asenso. Ito ang DTI Asenso Pilipino, ang kaagapay sa pag-asenso ng Pinoy MSMEs. Asenso Pilipino. Sabi nga nila, patience is a virtue, lalo na sa pagnenegosyo. Pero ang senior entrepreneurs na ito, mahigit 36 years bago nila naranasan ang tagumpay. Ngayon, hindi lang ang kanilang mga gawang tsinelas ang trending. Kilala na rin sila bilang pambansang lolo at lola sa TikTok. Kasama natin ngayong araw ang owner ng comfortable, affordable at trending tsinelas, ang Oni's Footwear, si Lolo Oni Barreto at si Lola Chi Barreto. Hello, Lolo Oni and Lola Chi. Hello po. Welcome to DTI Asenso Pilipino. Salamat po. So, kayo ang pambansang lolo at lola sa TikTok. At pambansa ho talaga. Anong feeling nyo? Isipin nyo talagang nakilala kayo sa TikTok. Ay, talaga po kayo nakilala sa TikTok dahil po yan sa aking manugang. Kasi po ako nagsimula. Wala po akong alam sa mga kung ano yan eh. Social media. Social media. Dahil po sa kanya, nagsimula kaming mag-TikTok. At salamat sa TikTok at kami ay nabigyan ng opportunity na makabita na mas maganda, Karen. Talaga Oo. naman dati, ang bita namin, konti lang eh. Pero nung magsimula yung TikTok, unti-unti po umangat yung aking benta sa tsinelas. Wow, so it means talagang ang TikTok ang nakatulong sa inyo Ayun po. para makilala yung tsinelas brand nyo. Talaga po TikTok talaga nagpakilala. Dati kasi kami nagtitinda sa bangketo, sa palengke, sa Tianggian, ganyan lang po dati. Minsan sa piyesta ng mga bayan-bayan, gano'n. Tapos nung pumasok nga po yung TikTok dahil sa aking ang manugang, ay unti-unting nag-level up yung benta namin. Okay, tatanungin ko si Lola, paano ba kayo nagkakilala? Anong taon yon? Kasi pareho kayo na sa factory, doon kayo Apo. nagkakilala, Lola. Hindi ko na matandaan yung taon eh. Kasi ibang department siya, ibang department ako. Kahit nagkakasalubong, hindi naman napapansin. Dumating siguro talaga yung panahon na kami, kaya nag-cross ang landas po. Oo, pero yung factory na yon, factory ba yun ng tsinelas o Ay, hindi sapatos? po. Hindi Sa po. bahay lang po. Yung factory po ng, sa factory po ng Ay, electronics company po yun. electronics po. Electronics, oo. So, ang nangyari, nag-meet kayo sa factory, ikinasal kayo, Opo. pero nagnegosyo kayo. Paano kayo napasok sa negosyo Ay, ganun ito? po yung Karen. Dahil po nung kami, dahil nag-asawa na, nagkaroon na kami ng anak, na panganay, doon po pumasok sa isip namin na kailangan tayo ay magkaroon ng extra income. Ganun lang po ang namin iniisip, magkaroon lang ng extra income dahil magkakaroon na kami ng baby nga. Ayan. Diyan po pumasok, nagtinda lang kami ng tsinelas. At kami umaangkat lang sa mga gawan o sa tindahan. Pero nakita ko po yung paggawa, sinasabi ko sa sarili ko, ay, kaya kong gawin itong tsinelas na ito. Ayun. Doon pumasok na, hinanap ko na yung bilya sa Marikina ng mga materyales. Dito yung Sabado Linggo, gumagawa ko yung aking free time. Yung Sabado Linggo, free time, pero gumagawa ko rin. Ganun po. Oo. Pero wala ka namang karanasan. Ay, Di ba? wala Na gumawa po. ng tsinelas. Wala Bakit mo po. naisip, Lolo, na ang gawin mong negosyo ay ikaw pa ang gagawa mismo? Oo po, kasi nga po, pag sinasabi nga po, dahil sa probinsya ko kasi sana akong gumawa ng mga ganun, dati sa probinsya gumagawa ako ng mga upuan eh. Yan. Pero napunta ko ng Metro Manila, nagkatrabaho, at the same time, kailangan nga extra income, kaya naisip akong gumawa ng tsinelas. Oo. So, kumbaga, handyman ka talaga. Oo, Kasi gumagawa kang furniture, so you like creating your own. Oo. Yan po. Okay. So, anong taon yon nung nagsimula kang gumawa ng sarili niyong tsinelas? Ay, year 2000, ay, 1987. 1987 o oo. 89? Kasi yung panganay ko po kasi ng anak, isinilang ng 87. 1987. Doon ako nag-isip na talagang, kailangan tagal magkaroon tayo ng extra income. Oo. Ayan. At pinangalan nyo na ng Onis. Ayan, opo. Kanya. Oo. Ako po kasi, ang Nickname nickname niya ko is Oni. Oo. Kaya ganito po nangyari yung Oni Footwear. Magkano puhunan nyo noon nung nagsimula kang magbenta ng tsinelas? Kaya nung ako po talagang nung magsimula ako magbenta, ang binta ko tira 25 lang per pair eh. So ganun pa lang ang presyo ng mga panahon na yun. 1980s nga po yun, 87 or 89. At ang pinakapuno ko, binili ko ng materials, alam mo, natatanda ko, parang 100 hanggang 500 lang ng panahon na yun.
At ako sumasakay lang sa jeep, namamasahero lang ako para lang makabili ng materyales. Oo. Pero maliit pa ang benta noon, no? Ang maliit po talaga. Oo, kasi saan mo binibenta yung tsinelas? Ay, binibenta ko po sa aking mga katrabaho naman, katrabaho niya, katrabaho ko. Oo. Yun lang po ang aming unang customer sa una kong gawang tsinelas. Oo. So, Sinasama ko nagsimula. po yun sa aking pinamimili sa ibang tindahan. Sinahalo ko lang po yun. Aba, mas nabibito ko po yung gawa ko sa mga inaangkat ko. Oo. Ganun, So, ganun ang po nangyari, talaga. nagsimula ka magbenta sa mga kaibigan. Ah, sa kaibigan Kaibigan Kakilala, lang. kapitbahay. Oo. Tapos, ikaw, Lola, magkwento. After the kapitbahay, mga kaibigan, saan kayo nagbenta? Eh, ngayon po, nung medyo lumakas-lakas, kumuha kami ng isang pwesto sa Bagpe. O di, dumami po yung customer. Oo. Tapos, galing naman sa kanila, kinukwento nila, matibay ang tsinelas nila. Kaya doon kayo pumunta. So, kaya dumami po. Oo. Lalong dumami nung mga social media. Yun. So, yun ang pag-usapan. So, una, may isa kayong pwesto. Opo. Saan ang pwesto nyo? Mga tiyanggian lang po. Tianggi. Sa Tianggi. Tianggi. Sa pwestong yun, magkano ang benta nyo ng tsinelas noon? Natatanda ko po nung sa Pasig, ang bintala namin ay 30, 35 na gano'ng presyo na. Hindi, magkano ang total sales? Kunyari, sa isang linggo, sa isang buwan. Ay, ang estimate ko po, mga weekly, kasi weekly ang aming company sa mga katulong kong gumawa, yung aking mga pamangkin. Estimate ko siguro mga 500 pesos, magkano lang naman yun. Hindi ko, walang exact So, amount maybe kasi. 250. Ayaw, Mga 200. 500 pairs, lagay natin, okay ba na mga give or take 12 to Kasi wala naman 15,000? exactly competition Opo. kung Oo. magkano talaga. Oo, so yun ang sales nyo. Kumbaga, hirap kasi isang pwesto lang. Mga isang pwesto lang. Oo, right? Pero nung nag-social media, paano nagbago ang buhay nyo? Ayun na nga po, Hindi talaga nagbago. Oo. Nakakatawa naman Hindi nagbago. na makapahinga. Dati kasi, nung wala pa yung social media, ang na-estimate ko na kami nakapag-produce lang ng per week na almost 1,000 pairs lang. Ino may nadidispose namin. Mm-mm. Pero nung pumasok nga yung ating social media, sa aking manugang, yun, unti-unti nga po umangat. At sa ngayon, nakapag-produce na po kami ngayon ng almost 3,000 pairs per week. Per week Wow. po yun, per week. Wow, so halos 12,000 pairs ka a month. Ano, Sa isang buwan. Oo, tama po. Tama. Tama. Pero ang interesting dito, nabudol ka sa social media. Ay, opo. 'Di ba? Merong isang nag-order ng 3,000 pairs. Opo, tama po Ikwento yun. mo 'yun. Ay, ganun to pa yun. Dahil po nung una, maganda po yung aming communication. Once na na-deliver namin yung item, mga pinakamatagal na po yung 1 week, bayad na. Ay, mas maganda, tuloy-tuloy. Pero mga after 1 year o 1 year and a half na, kasi nagbigay ng PO sa akin, then pinroduce ko na, 3,000 nga, sabi na 3,000. Pero napuproduce ko na po yung halos 50% na. At saka tumawag sa akin, pasensya ka na, Oni, kasi na-cancel yung ating PO. Ay, anong magagawa ko po doon? Eh, na-produce ko yung kalahati. Yung ano mga kalahati, pinoproduce pa lang. Ang ginawa ko lang, dahil nasabi lang kanina, eh, meron kami pwestong isa. Yun doon po, unti-unti namin ibinenta. Hanggang sa maubos na. Hanggang sa kayo ubos Oo. na po yun. Yan, nakatulong ba ang TikTok sa pagbebenta ng mga hindi nabiling order, Lola? Opo, nakatulong po kasi ginawa namin siyang previous na sinail lang po namin para makuha lang Para namin yung maubos. material. Mm-mm. Mabawi lang po yung material. So yun, inano na namin sa TikTok. Mm-mm. Nag-i-enjoy ka ba sa TikTok, Lola? Opo, Oo. Anong favorite mo sa TikTok? sumayaw. Sumayaw. Okay. So, eto, pakita natin ang mga tsinelas. Ilarawan niyo po ito. Lolo, hawakan niyo. O, okay. Ang quality na ito, locally made to o local? Local po. Oo, Saan sa oo. Alameda po yan. Okay. So, ito, it's Abaca Abaca. white foam. Ikwento mo, Lola. Oh, ganda, oh. Ito po kasi Abaca strap. Tas ito, ang tawag dito yung parang inabing. Jute Oo, linen. ganda. Jute linen. Oo, Yan. ito yon, no? Oo. So, may Filipino feel pa. Opo. May Dahil local. May pumpo kasi ang loob niya. Oo, ang May ganda. pumpo. Oo, at eto naman, Yan yung rubber na Oo, binibili rubber. namin sa magkano ang benta nyo dito? Sa TikTok po, 189. 189 at may tubo kayo doon. Ano rin na po? Meron. Maganda ang tubo nyo Maganda doon. na rin po. Nagbibigay pa nga po kami ng discount. Binibigyan na lang namin yun, 149 na lang. 149. Pagka Oo. nagsisale Pero may kita na kami. po kami doon sa amount na yan. Oo. So, ang na-notice ko, ayaw nyo ng sobrang laki ang kita. Oo, Gusto nga po, nyo tama lang ang Tama. markup. Kawawa naman yung bumibili. Oh. Tama. Kailangan. At least satisfied sila sa price, satisfied sila sa
quality ng product. Oo, ang dami nyo ng disenyo. So, sino sa inyo ang nagdedesenyo? Siya po. Ah, Walang ikaw. Saan mo naman nakuha ang talentong yon, Lolo? Ay, minsan lang, pag kami nakikita mga picture-picture na gano'n, Kinakopya mo? Kinakopya ko para Oo. makakopya. O, eto Ayun, naman, may iba ka pakita naman po. natin ito. Ayan. O, saan naman ang drama nito? Meron pang ano? Ayun. Oo, ang social. Ito naman po ay idea ng aking mga manugang. Bakit lagyan natin ng pangalan para maging personalized? Ayun, Oo. nilagyan. At saka may bling-bling po siya, parang social ka. Kahit nakatsinelas sa bahay, pwede mo pang party. 'Di ba? Ganun ang peg. Magkano benta nyo dito? Ganun din po. 189 Ganun rin? din. Wow. Dinadagdag lang po namin yung amount ng letter. Ayan yung letter. At Oo. libre na po yung pagdidikit. Ayun. Talaga? Oo. Eto, ganun din. Ay, mas mababa po Yan. yan. Mas mababa po Okay. yan. At eto, marami kayong mga furry dito. Ito, ang cute nito, oh. Tawag dito ay bath slippers, 'di ba? Indoor. Indoor slipper. and bath slippers, no? Pwede. Sa banyo. Okay, mabenta ba to? Mabenta po yan. Request Oo. ng mga kabataan niya. Ito yung gusto. Ano ba ang pinakamabenta yung estilo? Ano Ay, yun? ganito po. Yun. Nilagyan, Ito talaga. Wala lang pangalan. Wala pero lang ito po ang pangalan. pinakamabenta po. Ito. Ito ang pinakamabenta ninyo. Yung cross na yan, at Oo. meron pa kami Ito, disenyong double. double. Ah, Ito yung naka-cross, ito yung naka-double. Ito naman yung single Oo. strap. Ito po yung pinakamabenta. so kayo po talagang nagbibenta online. May pwesto pa ba kayo o wala ng pwesto? Meron pa rin po Meron sa pa mga po. tiyanggi ang laman. Oo, Dalawa. tama. May araw lang ng pagtinda. Sa isang araw, 3 days lang. Isa naman tiyanggi ako, 1 day a week lang. Oo. Ito yung Sabado Hanggang lang. ngayon ba, Lolo, full-time ka pa rin? Ay, opo. Wala po na ako umalis sa trabaho nga sa pabrika. Yung full-time na po akong gumagawa. Ikwento nyo nga sa amin sa isang araw, pag umaga, anong ginagawa niyong dalawa? Siyempre po, nagkakape. Hindi. Ibig ko sabihin sa negosyo. Ah, Kakape okay muna po. po. Kakape. Tapos, abang nagkakape, nandoon na sa gawaan. Gawaan ka agad. Doon na akyat na. Oo. Tas kayo mismo ang gumagawa, kayong dalawa. Kami nagtutulong. Meron Oo. na kasi kaming mga Ilan na ang Kasama. trabahador nyo? 12 Ilan na po. 12. Marami Oo. na. So Dati, talagang MSME na kayo. At sa bahay nyo ito. Opo. Tama po sa bahay. Wow. Tap. So arawan sila. Or per Per piece po. piece. Per piece. Oo. Per dozen. Per Ang dozen. maganda kasi niya, nakakatulong pa kayo sa mga kababayan nating Tama, nangangailangan. Yan po Kamag-anak. pinakamaganda. Oo, Nakakatulong na makapagbigay ng trabaho sa kapwa. Oo. Lola, paano nabago ng negosyong ito ang buhay ninyo? Nabago, mas maganda ang pagbabago kasi maasenso paunti-unti. Sa tiyaga at sa sakripisyo ng family, medyo umaangat po. Oo. Kay ikaw, Lolo. Saka po yung po chinilas niya, yan po ang nakapagpaaral sa aking 4 na anak. Yan po nakapagpatapos. Sila po ay nakapagpatapos. Nagtapos ng college, lahat yung 4, dahil po sa chinilas. Ay, ang ganda. Nakapagtapos ng college dahil sa tsinelas, di ba? Anong pangarap mo pa, Lolo, para sa tsinelas, sa brand ninyo? Ito po Nasa mall ba kayo? Gusto mo ba mag-mall or ayaw nyo mag-mall? isa ngayon po, ay wala pa po, pero po, meron pong future plan na gano'n. Sana magkaroon. Sana kung papalarin, kung kakayarin ng budget. Pero problema talaga ang budget. Pero online na talaga ngayon Oo kasi nga ang po. bentahan eh. Trending. Malaki ba ang online sales nyo, Lola? Opo, medyo umangat na talaga Mm-mm. kaysa yung nasa palengke lang. Oo. So isipin ninyo, dahil sa factory, nagsama kayo. Dahil sa tsinelas, umasenso kayo. So, anong sikreto at nagmamahalan pa kayo? Siguro po sa chinilas. Kaya, di ba, hanggang ngayon, no, together na together pa. Hindi ba kayo nag-aaway sa negosyo? Minsan, Oo. Sino bang boss sa inyong dalawa? Siya. Siya ang boss. Di ba? akong boss, pero mayroong alas. Alas. Di ba? Talo yung boss ng alas eh, di ba? Oo. Yeah. Di ba? Paano yun? Maghirap rin ang mag-asawang magkasama sa trabaho. Di-discussion din pagdating sa presyo, pinag-uusapan dahil hindi pwedeng basta ganun lang ang presyo. Kailangan kumita ka kahit konti. Oo. Kasi may mga trabador. Tama, oo. Alam mo, maliit, kayo ay classic MSME. Ano ang sikreto para magtagumpay, kumita ng pera, para sa isang maliit na negosyo, Lolo? Ay, ganun po Anong yan. mga lessons?
ang tao ang negosyo po talaga nagsisimula po rin talaga sa maliit. Di ba? Talaga pag yung pinagsumikapan at talaga ikinteresado sa iyong ginagawa at marami yung ginagawa, walang talaga, tingin ko talaga i-aasenso. Lalo na pag may sumubaybay sa mga kung paano magbenta. Kasi yun ang wala sa akin kung paano magbenta eh. Sa dahil nga sa tulong ng social media, doon nga lumakas. Pero talagang aasenso ay isang hanapbuhay kung talagang iyong mamahalin at pagtsatsagaan. Yan. Dapat Kailangan- hands-on ka. Talaga, may sipag sa katsaga. Oo, Yan. dapat yun. May O tiyaga, Lola, may tiyaga. anong sikreto? Ayun. Sakripisyo, sipag, tiyaga. Tapos pasensya. Oo, kasi you have sleepless Tsaka nights. kailangan mahalin mo yung ginagawa Ginagawa mo. mo. Para Oo. may kasamang pagmamahal. Kahit pagbebenta mo, mahal mo yung binibentahan mo. Kasi kahit maliit lang yung tubo, ang importante, masaya yung nakabili. No, dapat Oo. satisfied yung Satisfied nakakabili yung- sa kanyang Oo. binabayarang Tama. produkto. Now, Quality. speaking of mga binibentahan mo, dapat masaya. Opo. Ngayong online na ang bentahan, marami bang mga fake na buyers? O Meron din po. marami Meron ba po. sila? Hindi naman karami Hindi pero naman. saka aming karanasan, meron talagang Nang binabalik aasar kahit hindi aming produkto. Ang loloko lang. Naluloko Oo. lang. Produkto namin tsinelas, binabalik sa amin damit. So, binabalik sa inyo damit. Diyos. Matanong ko, Lolo, Lola, nagamit nyo na ba ang mga plataforma tulong na ino-offer ng DTI para palaguin ang negosyo nyo? Sa ngayon po, wala. Pero nasasama naman po kami sa kanilang mga event. Tulad nga po yung Wigamo, yung Robinson. Mega Mall Nako, na po. pero Nasasama kami. ngayon na tayo ay magkasama, napakaraming pwede itulong ng DTI sa inyo. Ay, salamat po. Oo, ang DTI ay may mentorship program. So, ibig sabihin, kakausapin kayo, tutulungan kayo sa pagpapalago ng iyong negosyo. Pwede nila turuan kayo ng auditing, ng costing, para mas malaki pa ang kita ninyo. Let's say issues nyo sa distribution, sa sales, mabibigyan kayo ng DTI ng idea how to improve it, other platforms, other ways. At narinig nyo na ba ang SB Corp? Hindi pa po. O hindi! Alam nyo, SB. ang SB Corp, ito po ay bangko, nasa ilalim ng DTI kung saan pwede kayong umutang para palaguin ang negosyo nyo. Ito ang ibinibigay ng DTI sa mga maliliit na negosyante, sa MSMEs tulad ninyo. Ito ang matuturo ng DTI to improve your business para di maulit. Pwede may program si DTI na Kapatid Mentor Me. 10-point module yon na matutulungan siya kasi ang speaker nun, ang mentor nun ay industry leaders. So sila ay meron na silang business. Masishare nila doon paano taxation, may module on taxation, tapos entrepreneur mindsetting. So in all likelihood, yung questions niya masasagot naman doon ni mentor. Aside sa mentoring, meron din kasi siyang coaching. Okay, so meron siyang designated number of hours per coaching. So magkakaroon siya ng opportunity ng one-on-one to ask how to improve his business, how to do this, especially yung financial aspect ng business niya, no? We note na when you start a business, it's difficult for them to start kasi hindi nila alam where to register. At the same time, paano pa iikutin yung pera? No, important yung paano mo siya ilalog, paano mo siya i-record, bookkeeping, basic bookkeeping. No? Kaya si DTI, other than Kapatid Mentor Me, meron tayong iba't ibang skills training na binibigay sa youth. Pero it depends kung anong region, kung kailan siya, kung anong schedule nun. Ang kasama din sa strategy ng MSME Development Plan ang digitalization. So, merong modules, ang iba't ibang programs ng DTI. Even si YEP, meron siyang module on digitalization, no, na pwedeng ituro sa kanya. May partners tayo like si Canva, na tuturuan siya paano gumawa ng collaterals, PubMats para sa business niya. Lahat ng programs natin, as much as possible, meron siyang integrated na mentoring session doon. Actually, when you go to negosyo centers, si NCBC, equip siya to answer your questions. So, in a way, mag-guide ka niya. Can you consider that as mentoring? Pero mag-guide ka niya how to start your business. 10 module siya. No? So,
lahat ng module na yun, i-deliver siya sa'yo online. So, meron lang siyang specific days. Kung tama ako, Monday, Wednesday, Tuesday, Thursday. Yung options. Tapos, after that, pag na-deliver na sa'yo yung module, meron din siyang coaching. Meron siyang coaching session. So, may i-allot na number of hours per entrepreneurs with a coach. Tapos, pitching nung output mo na BMC. Ang DTI ay, ang gusto niya din kasing i-advocate na entrepreneurship isn't just a fallback plan. No, it's a career choice too. Hindi lagi siya na fallback plan lang siya na natanggal ako sa trabaho, magsisimula na lang ako ng business ko. Pwede mo rin naman sabihin na after ko ng college, gusto ko na mag-start kagad ng business, no? Madaling mag-start ng business kung ikaw lang is may proper guidance. Kaya important na mag-undergo ka ng capacity building, training. Matagal kung sa matagal, tatagal siya ng mga 2 hours, 3 hours, kadalasan virtual. And I know exhausting na nakaharap ka lang sa screen mo, at pinapakinggan mo lang yung nagtuturo. But if you really absorb yung lesson na yon nila, marirealize mo na kahit na simple lang siya na how to separate personal and business expense, it will come in handy in the future eh. Kasi especially sa Filipinos, isang tuka yung ibang micro-entrepreneurs. Tama? Kung ano yung kinita nila ngayong araw na to, yun din yung gagastusin nila ngayong araw na to. How do you separate? Paano mo siya palalaguin? Yes. So, applicable, every module, every training na ibibigay ng DTI, applicable siya to start or grow your business. So, ang negosyong ito, binago ang buhay ninyo, marami kayong natutulungan, pero kahit ang mga trabahador nyo ngayon, Puro pamangkin. pamangkin nyo na. Pamangkin niya, Galing pamangkin ko. probinsya. Oo. Galing probinsya. So, inaangat nyo ang buhay nila. Yan. Yun ang maganda sa Naturoan. MSME. Pwede mo iangat ang buong pamilya. O yung inyong galing probinsya pa, di ba? Mga Oo. walang trabaho doon. Yan. Sa mga gustong pumasok sa negosyo na maliliit tulad ninyo nung nagsimula, ano ang payo ninyo, Lola? Sa mga gustong magnegosyo, pwedeng magsimula ng maliit lang ang puhunan para unti-unti lang na pinaiikot yung pera para makita mo na kumikita ka. Mm-mm. Para yung pag-asenso mo, dahan-dahan lang, hindi masyadong masakit pagka bumagsak ka man o humina man, unti-unti lang, hindi Tama. masyadong masakit. So, Oo. kailangan pati ng sipag, tiyaga, at sakripisyo. Mm-mm. Kasama. Kasama yun. Ikaw naman, Lolo. Kasi Wala. isa kang ehemplo eh. Yun nga po lagi po sinasabi sa aking mga pamangkin na gumagawa. Isipin nyo lang, yung ginagawa nyo, hindi lang para sa inyo, hindi para sa amin, hindi para sa ating mga customers na pakikinabangan nila. Kaya kailangan matibay, hindi agad masisira pag kanilang binili. Kailangan sila maging satisfied lagi ang customer natin. Kaya yun po siguro, kaya dumadami yung ating mga customer. Opo. Customer na po ang nagsasabi na matibay talaga yan, kaya mag-check out na kayo. Yan. Okay. All right. Thank you very much, Lolo Oni at Lola Chi. Thank you. Okay. Kayo ang tunay na ehemplo sa pagiging asensado at any age. Diba? Ngayon pa po sila naging TikTok stars. Isipin nyo. Ang pambansang lolo at lola ng bayan. Ang kininyo yan. Don't give that up. Pinagsabay ang pagiging factory worker at entrepreneur. Ngayon, kilalang-kilala na ang produkto po nila. Nakabuo pa sila ng pamilya. Hindi lang in real life, pati sa online community. So mga ka-asenso, age is just a number pagdating sa negosyo. Ano man ang inyong edad, pwede kayong magtagumpay. Basta, dapat ang produkto nyo, number 1, dekalidad, affordable, samahan nyo ng pagmamahal at tiwala sa iyong produkto at sa inyong mga customers. Muli po ako si Karen Davila. Ito ang DTI Asenso Pilipino, ang kaagapay sa pag-asenso ng Pinoy MSMEs.